So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong kumakalat dito na video ni Amy Marcos, yung kapatid daw ng presidente. So, sabi ni Amy Marcos, no, na ayaw niya raw po ng impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Pipigilan niya daw po ito. Ayaw niya raw po ng kaguluhan at ayaw niya raw po ng ICC. Okay? So, mga kababayan, no, lahat po ng mga sinabi ni Amy Marcos dito, lahat po yan is pabor sa mga Duterte. Di ba? At hindi po ito pabor sa ating taong bayan. So, ano bang point natin dito mga kababayan, no? Bilang isang re-electionist na katulad nga po ni Amy Marcos, gets naman po natin na kailangan po niya ng boto. At inaalagaan niya po yung boto na makukuha niya sa mga Duterte Bobo supporter, sa mga DDS. Eh, ang problema dito, no, kung ayan po talaga yung pinaka motibo ni Amy Marcos, eh, 'di ba, nakuha mo nga yung mga ilan-ilan na boto ng mga DDS, galit naman sa'yo yung mga loyalista. Yan po kasi ang problema kay Amy Marcos, no? Ina-underestimate niya po yung mga loyalista na matagal na pong sumuporta sa kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada. 'Di ba? Dekada na pong sumusuporta itong mga loyalista, ina-underestimate ni Amy Marcos at mas pinipili pa yung mga Duterte supporter. So ano 'yun? O 'di ba? So ngayon na ito, merong article dito, no, mamaya yung video, 'di ba? So sabi dito, no, ni Amy Marcos, 'di ba? Ayoko ng gulo. Senator Amy Marcos says she's opposed to VP Duterte impeachment. Ang point dito mga kababayan, hindi pa nagsisimula yung impeachment, ayaw mo na. Napakalaking bullshit nun, Amy Marcos. 'Di ba? Kasi mga kababayan, no, kung mababasa po natin yung article of impeachment po ng mga congressman, 'di ba? Merong probable cause na talagang mayroong ginawang mali at illegal si Sara Duterte. So ang point ko dito, wala pang impeachment trial, ayaw mo na. So pinagtatakpan mo. So sa tingin mo ba dahil sa ginawa mo na 'to, nakuha mo ang boto ng mga Duterte follower? Sa tingin ko hindi. Kasi unang-una si Baste ayaw sa'yo. Pangalawa si Panelo ayaw din sa'yo. O 'di ba? At hindi ka kasama doon sa mga inendorso ni Digong. So anong klaseng political strategy ba ginagawa mo? Sino ba adviser mo? Si Malutikia ba? O kaya ka lumalagapak sa survey eh. Si Amy Marcos lagapak sa survey ay pinakabago sa Tangere. Pang number 14 na lang ata. O kasalanan mo 'yan. O so sabi niya dito oh, she said the government should instead focus on real problem, like high rise prices, unemployment, and low wages. Actually, yung unemployment alam naman po natin na mababa po yung unemployment rate natin ngayon. Yung problema sa bigas, alam naman po natin na inaasikaso na ito ng mga congressman natin. Yung ano, yung Queen Ticom ba yun? O yung ano, basta meron na yan eh, no? Yung kay Salceda. Lack of support for farmers and PWD seniors and other vulnerable sectors. So ang point dito mga kababayan, pwede namang gawan ng paraan ito yung mga problema ng Pilipinas habang nagkakaroon po ng impeachment. So ganun ba katanga yung gobyerno at yung kayo mismo na hindi nyo kayang pagsabayin yon yung problema ng Pilipinas at saka yung impeachment hindi nyo kayang pagsabayin? Eh, baka ikaw lang ata yung hindi mo kaya. Oh, ewan ko sa'yo, di ba? O continue pa natin, sabi pa dito, impeachment ba at destabilisasyon, impeachment ba at destabilisasyon ang solusyon? Hindi ito ang sagot sa mga hamon ng ating kinakaharap na kakahiya. Actually, Amy Marcos daw. Okay. Yung impeachment, no, hindi naman illegal yun eh. Illegal ba yon? At saka yung destabilization, sino ba gumagawa ng destabilization? Sino ba gumagawa? Di ba mga Duterte? Ang problema kasi sa'yo, hindi ko talaga magets, hindi ko talaga makuha kung bakit dikit ka ng dikit sa mga pamilya na yan. Alam ko may utang na loob kayo. Pakaramdam mo yon, 'di ba? Ayan ang sabi mo eh. Ikaw may sabi niyan eh. 'Di ba kahit po na Supreme Court po ang may sabi na ililibing na po
yung si Apo Lakay, diyan po sa libingan ng mga bayani, pero ang utang na loob mo na kay Duterte. So kung ganyan paniniwala mo, wala namang problema diyan, pero parang sobra naman na ata. Binabastos na yung kapatid mo, 'di ba? Binastos na pati tatay mo. Yung tatay mo na patay na, 'di ba, huhukayin daw po ni Sara Duterte tapos itatapon sa West Philippine Sea, kinakampihan mo pa rin. Parang sobra naman ata yun, Amy. Actually, meron pong boundaries yung pagtanaw ng utang na loob at sa pagiging tanga. Parang tatanga-tanga ka na eh. Hindi medyo OA ka ng konti sa totoo lang. So, ito may video dito So, ito, merong video dito. Ito yung sinabi ni Amy. Papanoorin natin. Senador ako, magiging judge kami. Kaya pinapawalan ko ng mag-comment. Ang akin lang, ayaw ko ng gulo. Ayoko ng impeachment, ayoko ng destabilization. So, kung magiging judge ka ba sa impeachment, gulo ba yun? Magulo ba yun? Hindi ko, ewan ko, Amy. Ewan ko sa'yo. Magiging judge kami. Kaya pinapawalan ko ng mag-comment. Ang akin lang, ayaw ko ng gulo. Ayoko ng impeachment, ayoko ng destabilization, ayoko ng ICC, ayoko ng RevGo, ayoko ng tanang ng gulo. Hindi ako. So, sino ba may gusto ng RevGov? Ayaw niya raw po ng RevGov. Di ba? So, sino ba may gusto ng RevGov? Di ba si Duterte din? Yung revolutionary government? Wala ka talaga? Masaya. Ako mong gulo ayoko talaga ng ganyan. Gusto ko, itong mga project ni Mayor Win, ni Vice, gusto ko yung mga ganyan. Kasi hindi naman yan ang sagot sa taas ng bigat ng 60 kada kilo. Ano ang tunay na solusyon para sa kakulangan ng trabaho na maganda ang bayad sa ating mga kabataan? Yan ba talaga ang solusyon para magkaroon tayo ng sapat na tulong sa PWD? Actually, yung hindi ko talaga makuha sa mga bobong mga DDS at kasama ito si Amy Marcos, bakit pilit yung kinoconnect yung impeachment trial ni Sara Duterte sa problema ng bansa? Magkahiwalay po na problema yan. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. Ito yung problema sa inyo eh. 'Di ba? Hindi naman po kasi connected yung impeachment complaint ni Sara sa problema ng Pilipinas. So bakit niyo kinokonekta? So ang point dito, mga kababayan, kaya nila kinokonekta ito, syempre para sa mga uto-utong mga Pilipino na medyo hindi nakakaintindi, 'di ba? Oo nga, bakit inuuna pa 'yan, 'di ba? Malamang gano'n po yung ibig sabihin nito, kung bakit nila ginagawa ito. Pero ang punto dito, mga kababayan, hindi po sila konektado. Anong koneksyon ng impeachment trial ni Sara Duterte sa mataas na presyo ng bigas? Hindi nga, anong koneksyon do'n? 'Di ba wala? So ba't yung kino-connect? Oh, ayan Ayan tayo Ivy, tigil-tigilan mo nga ako, nainis ako sa mukha mo. Parang kabayo, no? Sa ating mag-uuma at ating mangingisda, palagay ko, hindi gulo ang solusyon. Kailangan ng totoong solusyon. Magtrabaho na lang tayo. Damo ang problema natin, yun na lang ang solusyon. So ngayon, mga kababayan, kukunin ko yung logic ni Amy Marcos. Kung hindi matutuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte, mabibigyan mo ba ng maraming huli ang mga mangingisda? Hindi kasi, bobo, di ba? Ang bobo ng logic, di ba? Ganun yung logic nila. Sabihin na nga natin na, sige, wag natin impeach si Sara Duterte. Wag matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Mabibigyan ba ng additional wage or sweldo ang mga tao, ang mga Pilipino? Di ba hindi rin? So ang point ko nga dito, ba't nyo kinoconnect? Ay, ewan ko pero medyo nabobobohan po ako sa inyo, sa totoo lang. With due respect po sa mahabang baba ninyo, nabobobohan po ako sa inyo. So, ako ba? Sige. Hindi. Dagdagan. Ang sinabi ko, ayoko. Tigilan natin yan. Wala yan. Tigilan natin yan. So ngayon, mga kababayan, ito. Ito papakita ko po sa inyo ito palagi.
So ito po yung article of impeachment po ni Sara Duterte. Wala lang, para lang ma-aware tayo, 'di ba? Kahit na magsawa kayo na makita ito, papakita ko pa rin po palagi at iko-connect po natin sa content natin. So ngayon ito mga kababayan, 'no, so ito, article of impeachment ni Sara Duterte. Okay. So kung ang logic nga po ni Amy Marcos, 'di ba, is gano'n nga. So ngayon, paano na 'to ngayon, yung Article 1? Article 1, tingnan niyo, Article 1, oh, responded, betrayed the public trust, 'di ba? So, committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, First Lady and Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. So Amy Marcos ito, anong connection nito sa mataas na presyo ng bigas, sa unemployment, at saka sa huli ng mga mangingisda? 'Di ba wala? Oh. At ang point ko dito, no, pinagbantaan na yung kapatid mo, wala kang pakialam. Yung kapatid mo, papatayin na ni Sara Duterte, wala kang pakialam. Oh. Kasi nung di mainis sa'yo dito. Oh. Ang problema kasi sa'yo, Amy Marcos, di ba? Dikit ka ng dikit sa mga Duterte, habang dumidikit ka sa mga Duterte, lumalagap pa ka sa survey. O, di ba? Ito ulitin ko lang nung nakaraang survey ni Amy Marcos, number 13. Ngayon, number 14 na lang. O sige, tuloy mo lang yan. Maganda yan. O, di ba mag-self-destruct ka? Maganda yun. As if naman. Di ba dikit ka ng dikit sa mga Iglesia ni Cristo na ang inaasahan mo baka i-endorso ka pa nila. Ang problema mga kababayan, no, itong Iglesia ni Cristo po, hindi naman po sila mag-endorso ng matatalo. Di ba? Tingnan niyo ito yung point ko Tuwing kailan nag-iendorso ang Iglesia ni Cristo ng kanilang kandidato? Pag malapit na yung eleksyon. Nasabi lang nila na pinag-aaralan, pinag-uusapan, pero ang point nun, hinihintay po nila yung survey. Kung kailan malapit ng eleksyon, kung sino yung malapit sa survey, ayun po yung ni-endorso nila. Ikaw, kung nagkapak ka sa survey, hindi ka endorso ng Iglesia ni Cristo. Kita mo pag nagkapak ka sa survey, hindi ka na-endorso ng Iglesia ni Cristo. Pangalawa, di ba sa kakaganyan mo, nagagalit sa'yo yung mga loyalista na ito po yung political capital mo. So sino nakakampi mo? Mga Duterte. Mga Duterte. Ayaw nga rin sa'yo nun Tingnan nyo to pakita ko sa inyo to. Actually from from Politico nabasa ko to comment ito ni Ronald Diamas na nag-agree naman ako. So sabi dito, wait ano natin? Saan na ba yan? Ito. Okay. So sabi dito sa Politico, okay, kung bakit bumabagsak sa service si Amy Marcos. Ito. Namamangka sa dalawang ilog. Amy Marcos survey rating continued to decline. Sabi ni Ronald Llamas, so bakit? So sabi dito, wait nalipat ko ba? Okay, nalipat ko. So sabi dito, okay, well, si Amy consistently bumababa siya dahil tingin ko yung kanyang pamamangka sa dalawang ilog is not helping her. Totoo naman yun. Amy, alam mo yung ibig sabihin ng insanity? Yung repeating the same mistake and expecting a different result. Alam mo ng palpak tong political strategy mo na lumalaga pa ka sa survey, pinagpapatuloy mo pa. Ano ba natulong ng mga Duterte sa'yo ngayon? Wala na. Continue natin, ang sabi pa dito. Halimbawa, malapit siya kay Sara. Pero yung anak na governor, Ilocos Norte, Macho Manotok, bumabanat kay Sara. So that wasn't lost to the Duterte. Kaya nga si Mayor Baste at saka si former Chief Legal Counsel Salvador Panelo, binabanatan din siya. Okay. So si Amy, magkaibigan si Sara Duterte. Pero yung anak po ni Sara Duterte na si Macho Manotok, binabanatan naman si Sara. Tapos si Baste, binabanatan din si Amy. Pati rin po si Panelo. So hindi mo makukuha talaga yung solid vote ng mga DDS. Magising ka, Amy. Ayaw na sa'yo ng mga loyalista. Maganda nga yun
At least nakilala ka na nila. 'Di ba? Ang dami ring nabulag sa'yo, 'di ba? O Duterte ka pala. Amy Duterte, dapat ay nalang pangalan mo, no? Amy Duterte, 'di ba? So yun mga kababayan, no? So diyan po sa Team Replay, no? Ano nga po masabi niyo nga po dito? So sinabi nga po ni Amy Marcos na ayaw niya raw po ng impeachment. Kasi hindi daw po ito makakatulong sa problema ng Pilipinas. So ayan, no? So pa-comment mo lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan din po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.